Hello guys! Tara, samahan niyo ulit ako ngayon magluto ng aming tanghalian. Bale, eto, nakabili kami ng tahong at saka ang kapares naman ay gulay na kangkong. So, ayan, ginisa ko siya. Sobrang sariwa talaga ang tahong, kahahango lang talaga niya galing dagat. Kaya yan lang ang kagandahan dito sa amin dahil malapit kami sa dagat at saka karamihan ng aming mga kapitbahay is mangingisda. Kahit kami mangingisda. Dahil ang asawa ko marunong siyang mangisda sa laot. Dati nga mayroon kaming bangka na ginagamit para sa pangingisda paglalambat. So, ayan. Ginisa ko na siya. Nilagyan ko siya ng tanglad. So, ang pangtimpla ko is magic sarap. Kaya, magic sarap. Baka naman. Ayan. So, ayan ang pangtimpla ko. Konting magic sarap lang ang kailangan natin itimpla kasi ang tahong, para sa kaalaman ng lahat, is kahit hindi mo na siya lagyan ng vitsin o kaya magic sarap kasi ano na siya, yung timplado na siya, masarap na talaga yung sabaw niya. Since marami akong isinabaw, nagdagdag na lang ako ng konting magic sarap, konting-konti lang talaga para lang balance ang lasa niya. So ayan, saglit lang itong lutuin dahil pagkakulo nito, pag bumuka na siya, luto na agad. So halos isinasabay ko na yung paglalagay ng gulay dyan. Kasi halos nga mas matagal pa yung gulay maluto kaysa sa tahong. Kasi basta kumulo na talaga, as in bubuka na agad ang tahong. So luto na agad yun. So ayan. Yummy yummy na ang aming tanghalian. So nilagay ko na ang kangkong. Ayan. Isang kulo na lang, siguro mga 3 minutes, luto na agad yan siya. Pwede na siya. Masarap talaga siya humigop ng sabaw, lalo ngayon tag-ulan. At saka, as in yummy talaga ang sabaw ng tahong. Masarap talaga siya. Malasang malasa. At saka kahit anong luto ang gawin mo sa tahong, masarap talaga siya. Pwede mo siyang i-adobo, pwedeng torta, pwedeng lagyan ng peanut butter. Yun ang paborito kong gawin, yung nilalagyan ng peanut butter. So ayan, habang hinihintay natin na maluto, dito naman tayo sa kabilang side ng kalan. Luluto naman ako ng kangkong, adobong kangkong. Bali yan ang ipapares namin. Kasi masarap talaga kung mayroon tayong gulay na laging kapares sa pagkain. So ayan, inano lang siya ng, hiniwa-hiwa lang siya ng pino para medyo half cook lang ang pagkaluto dyan. Masarap kasi medyo crunchy pag medyo half cook lang. So lagyan lang natin ng pamintang powder, and then oyster sauce lang pala ang ilalagay ko dito. So wala nang karne-karne, wala nang ibang mga panglahok, kundi yung magic sarap lang at saka oyster sauce at saka toyo. So ayan, ayan ang oyster sauce na gamit ko, Sarsaya, baka naman. So ayan na, saglit lang din yan, konting kulo lang din yan, luto na siya. Hindi ko kasi siya ino-overcook. Ayan, luto na rin ang ating tahong. Sabay na rin maluluto ang ating gulay na kangkong. Adobong kangkong. So, ayan. Ready na ang aming lunch. So, ayan. Luto na lahat. Diba? Saglit na saglit lang siyang lutuin. Salamat sa panonood at sana paki-like, share, and comment na lang. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, paki-subscribe ang aking YouTube channel. And then, paki-follow na lang din sa mga hindi pa nakaka-follow sa aking Facebook page at saka ang aking Facebook profile. So, ayan, ready na. Tara, kain tayo. Maraming salamat sa panonood. Sana panoorin nyo hanggang dulo.
And then, paki-share na lang, like, and comment. Thank you so much.